I need a new secretary. I need a new one ASAP. Wika ni Floyd sa kanilang staff ng Human Resources na si Berry. Si Floyd ang owner at CEO ng Berks Marketing Agency. 25 anyos pa lamang ang binata pero may sarili na siyang kumpanya. Kilala din siya sa pagiging masipag, masinop, determinado at masungit. Walang nagtatagal na sekretarya kay Floyd. Bukod kasi sa pagiging masungit ay napakagwapo din ito kaya naman ang mga nagiging sekretarya niya ay karaniwang nagkakagusto sa kanya. Kadalasang umaasa ang mga ito na tutumbasan ni Floyd ang kanilang pagtingin kaya naman nagkakaroon ng conflict of interest. Right away po sir. Tugon ni Berry at tumalikod na ito para umalis pero muli siyang tinawag ni Floyd. One more thing. Make sure pangit ang kukunin mong sekretary ko. That's the main requirement, bukod sa ayaw ko ng tatanga-tanga. Supladong sabi ni Floyd. Ano po sir? Pangit na sekretarya po? Naguguluhang tanong ni Berry. Yes, you heard me right. I said gusto ko ng sekretaryang pangit. Pagdidiin pa ni Floyd na lalo namang ikinagulat ni Berry. Sekretaryang pangit? Bakit po sir? Ayaw na sanang magtanong ni Berry dahil masungit si Floyd pero hindi niya maintindihan kung bakit nagpapahanap ito ng pangit na sekretarya. Lahat ng naging sekretarya ko ay nagkaroon ng gusto sa akin at halos lahat sila ay umaasa na magkakagusto ko sa kanila. Nakakaapekto yun sa aming trabaho. So, this time, gusto ko ng pangit na sekretary. Magaling, matalino, pero pangit. Got it? Pagkaklaro ni Floyd at dito na naintindihan ni Berry ang nais ng kanilang boss. Copy po. Maiksing sabi ni Berry at lumabas na ito mula sa opisina ni Floyd. Inis na inis si Berry. Dala niya ang inis na ito hanggang sa naglalakad siya papunta sa restaurant kung saan sila magtatagpo ng kanyang matalik na kaibigan, si Laura. Nang makapasok siya sa isang restaurant ay kinawayan siya ng isang babaeng nakaupo sa isang mesa. Late ka na naman At bakit sambakol yung mukha mo? Nakangiting tanong ni Laura. Matagal na silang matalik na magkaibigan ni Berry. Simula bata pa lamang nang maging magkaklase sila sa grade school ay nag-click na ang kanilang personalities at hanggang sa college ay naging malapit sila sa isa't isa. Badrip ako sa isa sa mga boss sa opisina ko. Napaka-filingero. Lahad ni Berry habang namimili ito sa menu ng o-orderin. Oh, bakit? Tanong ni Laura. Oo nga pala, libre mo to, di ba? Nakangiting tanong ni Laura. Libre ko na naman. Ang lakas ng loob mong mag-ayang mag-coffee date wala ka naman palang budget. Inis na sabi ni Berry pero alam naman niyang hindi ito dadamdamin ni Laura dahil nga malapit na malapit sila. Ito naman, wala pa nga akong trabaho, di ba? Kaya ikaw munang sagot dito. Pangako ko sa'yo na kapag may trabaho na ako ay kahit araw-araw pa kitang ilibre. Okay lang. Biro pa ni Laura. Dapat lang no? Nakangiti ng sabi ni Berry. So, ano nang meron sa boss mo? Usisa muli ni Laura. Nagpapahanap ba naman ng pangit na sekretarya? Pangit talaga? Bakit daw? Lagi daw kasing nagkakagusto sa kanya ang mga sekretarya at umaasa na magugustuhan din niya. Nakakaapekto daw sa trabaho at sa personal na buhay niya. Ang conceited nakakainis. Bulalas ni Berry. Totoo naman yata. Tila pagtatanggol pa ni Laura. Well, yeah. Halos lahat nga ata ng naging sekretarya niya ay nagkagusto sa kanya. Yung iba nag-resign nung na-heartbroken at yung iba naman ay nag-e-eskandalo. Pero tama bang i-assume niya na lahat ng magiging sekretarya niya ay magkakagusto sa kanya? Inis na tanong ni Berry. Ako na lang kaya, Berry. Hindi ba't matagal na akong jobless? Baka naman it's my time to shine. Ako na lang kaya ang mag-apply bilang sekretarya. Biro pa ni Laura. Bingi ka ba? Ayaw nga niya nang nagkakagusto sa kanyang sekretarya niya at ayaw niya sa maganda. Ikaw pa na napakagandang mag-apply? Di ba nga pangit nga ang hinahanap? Pangit ka ba? Gigil na tanong ni Berry. Malayo sa pagiging pangit si Laura. Matangkad ito at balingkinitan na tila model pa nga. Maputi ang balat niya. Mapungay ang mga mata na may mahahaba at kulot pang pilik mata. Ang mga labi niya ay maninipis at mapupula. Malayong malayo sa pangit na hinahanap ni Floyd. Pwede namang magawa ng paraan yun. Pwede akong mag-disguise. Naalala mo yung ginamit kong prosthetics dun sa TikTok challenge namin sa dati kong opisina? Kung saan ko ginaya si Betty La Fea?
Excited na sabi ni Laura. Seryoso ka ba? Gulat na tanong ni Barry. Friend, malapit nang mailit ang lupa namin sa probinsya. May sakit din ang lolo ko, di ba? Wala naman silang ibang aasahan kung hindi ako. Ilang buwan na akong walang trabaho. Baka nga pati sa dorm ay mapalayas ako kung hindi pa ako magkakaroon ng trabaho. Tulungan mo na ako, please naman. Pagmamakaawa pa ni Laura. Solong anak si Laura, maagang namatay ang kanyang ama. Tanging ang kanyang nanay at ang kanyang lolo ang nagtaguyod sa kanya. Mayroon silang maliit na lupain sa probinsya. Ang pagsasaka ng lupain yon ang ibinuhay sa kanila ng kanyang lolo. Nang magkasakit ang kanyang ina ay napilitan silang isanla ang lupain yon. Nababayaran naman yun noong una dahil malakas pa ang kanyang lolo at nakakapagsaka pa, pero nang tumanda na ito at manghina ay lumuwas ng Maynila si Laura para magtrabaho at suportahan ang kanyang pamilya. Oo naman, sigurado ko, friend. Alam mo namang kailangan ko ng trabaho. Ewan ko ba? Maayos naman ang credentials ko. Masipag naman ako at prosigido. Hindi ko alam bakit hindi pa rin ako makahanap ng trabaho. Sige na please, tulungan mo na ako. Muling nagmamakaawa si Laura sa kanyang kaibigan. Nako, ewan ko sa'yo, tulirong sabi ni Barry. Hinawakan ni Laura ang kamay ng kanyang kaibigan. Parang awa mo na, Barry. Kailangan ko ng trabaho. Maluhaluhang sabi ni Laura. Fine. Basta kapag nabuko ka, labas na ako dyan, ha? Mahal kong trabaho ko at ayokong madamay. Isipin mo na lang paano ang mga magulang at kapatid ko kung mawawalan ako ng trabaho dahil dyan. Paliwanag ni Barry. Oo, pangako, walang magiging problema. Itinaas pa nga ni Laura ang kanyang kanang kamay na tila nanunumpa pa nga. Aasikasuhin ko na lahat ng papeles, ha? Pumunta ka sa opisina namin sa Monday. Siguraduhin mong hindi ka maganda, ha? Natatawang sabi ni Barry. Tuwang-tuwa si Laura nang sa wakas ay pumayag na si Barry sa kanyang kahilingan. Tumayo si Laura at niyakap si Barry. Maraming salamat, Barry! Napagkasunduan nga nila na magpapapangit si Laura. Magsusuot siya ng mga pangit na damit. Pumili si Laura ng mga makalumang damit. Ipinusod niya ang kanyang maganda at mahabang buhok. Nagsuot siya ng malaking salamin sa mata. Ginamit din niya ang prosthetics niya na pampalapad ng ilong. Gamit ang eyeliner ay pinaitim niya ang ilalim ng kanyang mga mata para magmukha siyang matanda at haggard. Nagdrawing din siya ng malaking nunal sa ilalim ng kanyang ilong. Nang Lunes nga ay maagang gumising si Laura para sa kanyang first day of work. Kabado siya at excited. Pagpasok pa lamang niya ay sinalubong siya ng isang matandang staff na nagpaliwanag ng kanyang mga gagawin. Ako si Marites. Ikaw ba ang bagong sekretarya ni Sir Floyd? Tanong ng matanda. Ako nga po. Laura po ang pangalan ko. It's nice to meet you po. Nakangiting sabi ni Laura. Halos kalahating oras din inilibot ni Marites si Laura sa kanilang opisina. Itinuro din ito ang mga dapat at hindi dapat gawin ni Laura bilang sekretarya. Ibinigay din niya ang mga importanteng bilin ni Floyd. Matapos ng lahat ng yon ay pumasok na siya sa opisina ni Floyd. Good morning po, sir. Magalang na bati ni Laura nang pumasok siya sa opisina ni Floyd. Inilapag niya sa kanang bahagi ng lamesa nito ang isang mug ng coffee latte. Sa kaliwang bahagi naman ng lamesa niya, inilapag ang dyaryo na binabasa nito tuwing umaga. Ni hindi bumati si Floyd kay Laura, sinulyapan lamang nito ang dalaga. And who are you? Tanong ni Floyd habang dire-diretso sa pagtatrabaho. Ako po si Laura. Ako pong bago niyong sekretarya. Magalang pero kabadong sagot ni Laura. Tiningnan siya ni Floyd mula ulo hanggang paa. Okay. Napansin ni Laura na masungit at matapobre ang kanyang boss kaya't umiiwas na lamang siya dito. Importante sa kanya ang trabaho kaya't ayaw niyang magkaroon ng komplikasyon sa kanyang trabaho. Natatakot din siyang mabuko na hindi naman talaga siya pangit kaya't hanggat maaari ay bilang lang ang kanilang pag-uusap. Magaling naman sa admin tasks si Laura kaya't lahat naman ng mga pinapagawa ni Floyd ay nagagawa niya ng maayos. Ang totoo, si Laura ang pinakamabusisi at pinakamasipag na naging sekretarya ni Floyd. Pero hindi ito nakaligtas sa pagiging masungit ni Floyd.
Madalas pa rin itong sungitan at alipustahin si Laura pero tinitiis lamang lahat ng dalaga dahil sa matinding pangangailangan ng trabaho at pera. I need that report right now! Naiintindihan ko naman na mahirap ang report na yon at mapapalampas ko naman kung hindi mo yon kayang gawin pero sana man lang ay nagsabi ka para ako na ang gumawa. Kailangan kong i-present sa meeting ang report na yon. Galit na galit si Floyd kay Laura. Pulang-pula sa pagkapahiya si Laura. Nagluluha na rin ang kanyang mga mata pero pinipigil niyang maiyak sa harap ng kanyang boss. Sir, nasend ko na po ang report kaninang 7 a.m. Baka po natabunan lang ng ibang mails kaya hindi niyo nakita agad. Halos pabulong na sabi ni Laura. Agad tiningnan ni Floyd ang kanyang computer. Nakita niya na ipinadala na nga ni Laura ang report pero hindi niya ito napansin sa dami ng reports na tinatanggap niya. Nakita ko na yung report mo. At tubiling sabi ni Floyd, napahiya ito but he was too proud to apologize. Nang marinig yon ay dali-daling lumabas ng opisina si Laura. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha nang makaupo na siya sa kanyang pwesto. Sumubsob siya sa kanyang lamesa at umiyak siya. Mataas ang tingin niya kay Floyd. Malaki ang respeto niya dito at hindi maitatanggi na may pagtingin na siya dito. Umasa siya na dadating ang panahon na makikita siya nito bilang isang totoong tao. Pero sa halip ay masasakit na salita pa ang kanyang natanggap. Tila nawala na siya ng pag-asa ng mga oras na yon. Madalas na nasusungitan ni Floyd si Laura. Madalas siyang masigawan at madabugan nito. Tuwing mainit ang ulo ng binata ay siya na lamang ang palaging napagbubuntungan ng galit nito. Pero walang kaalam-alam si Laura na darating din pala ang araw na makikilala niya ang tunay na Floyd. Isang tao na may mabuti rin palang puso. Isang araw na madaming inasikasong papeles si Laura ay inabot na siya ng gabi sa daan. Naalala niyang naiwan niya ang wallet niya sa kanyang lamesa kaya't binalikan niya ito. 8:00 na ng gabi noon at wala nang mga staff sa kanilang opisina kaya naman nagtaka siya nang makitang may ilaw sa kanilang breakout room. Dahan-dahan niyang dinampot ang walis sa may lamesa niya. Iniamba niya ito para kung may magnanakaw man ay may maihahampas siya dito. Pagpasok niya ng breakout room ay nagkagulatan pa sila ni Floyd. Nagulat si Floyd na makitang may hawak na walis si Laura at nagulat naman si Laura na makitang umiiyak si Floyd. Anong ginagawa mo dito? Tapos ng office hours ha? Tanong ni Floyd. Dali-dali nitong pinunasan ng luha sa kanyang mga pisngi. Ginabi po kasi ako sa pag-aasikaso ng mga dokumento natin. Naiwan kong wallet ko sa drawer ko kaya binilikan ko po. Paliwanag ni Laura. Ibinaba na niya ang walis na hawak niya. Bakit ka may hawak na walis at parang manghahampas ka pa? Gulat na tanong ni Floyd. Akala ko po kasi ay napasok na tayo ng magnanakaw. Kayo po sir? Bakit andito pa po kayo? May kailangan pa po ba kayo? May mga ipapagawa pa po ba kayo sa akin? Inosenteng tanong ni Laura. Wala naman. Umuwi ka na at magpahinga. Gabi na. Tugon ni Floyd. Sure ka sir ah? Sige po, mauna na po ako sa inyo. Magalang na nagpaalam na si Laura. Paalis na sana si Laura nang marinig niyang umiyak muli si Floyd. Paglingon niya ay nakita niyang nakasubsob sa lamesa si Floyd at humahagulgol. Nag-aalalang lumapit si Laura sa takot na muling sungitan ng binata pero hindi rin naman niya kayang iwan sa ganong estado ang kanyang boss. Namayani ang kanyang awa at pagtingin sa binata. Okay ka lang ba talaga, Sir Floyd? Baka kailangan niyo po ng kausap. Andito lang po ako. Marahang sabi ni Laura. My brother died this morning. Emosyonal na lahad ni Floyd. Condolence po, Sir Floyd. Sabi ni Laura at napayuko na lamang ito. Nawalan ka na ba ng mahal sa buhay, Laura? Tanong ni Floyd. Yes po, sir. Yung lola ko po. Nawala po siya, ilang taon na rin ang nakakaraan. Ani Laura. Masakit mawala ng mahal sa buhay. Hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan. At nagsimula na namang umiyak si Floyd. Ganun po talaga sir. Una-una lang po yan eh. Yung lola ko nga po, 5 taon nang wala pero naiiyak pa rin ako kapag naalala ko siya. Nalulungkot pa rin ako kapag namimiss ko siya. Pagtatapat ni Laura. Ganun katagal pero
Hindi ka pa rin naka-move on? Kita ang pag-aalala sa mukha ni Floyd. Sa tingin ko po, we don't really move on from losing a loved one. We'll just get used to it. Makakasanayan na lang po natin yan. Ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao. Hindi ko lang ma-imagine yung buhay na wala siya. Sabay kaming lumaki and he was my best friend. Siyang pinakamalapit na tao sa akin. Nawala na lang ako ng oras para sa kanya dahil naging busy ako sa mga negosyo. Pero masisisi mo ba ako, Laura? Madaming taong umaasa sa mga negosyo namin. Maraming pamilya ang magdurusa kapag napabayaan at nalugi ang mga kumpanya namin. Hindi lang naman sarili kong iniisip ko kundi lahat ng pamilya na umaasa sa mga ito. Mahabang salaysay ni Floyd. Sa isang banda ay natuwa si Laura. Sino mag-aakala na sa likod ng isang masungit at aroganting boss ay mapagmahal din pala ito. Hindi naman, porket wala na siya ay hindi mo na siya best friend, sir. Pwede mo pa din naman siyang maging best friend. Ako po, kahit wala ng lola ko, ay pinanghahawakan ko na lang ang pagmamahal niya. Sapat naman yung pagmamahal niya sa akin hanggang sa magkita kami muli. Sa tingin ko, ganun din po ang kapatid mo. At huwag mo pong madaliing mawala yung sakit. Ganun talaga yun. Mas mahal mo, mas masakit. Kung nasasaktan ka po ay ibig sabihin nun ay mahal mo talaga siya. Madamdaming paliwanag ni Laura. Makes sense. Kahit paano ay gumaan ang loob ko. Salamat sa iyo, Laura. Isang mapait na ngiti ang rumihistro sa mukha ng binata. Sige po sir, gumagabi na po. Uuwi na po ako. Andito lang po ako kapag kailangan niyo ng kausap. Bili ni Laura at tumalikod na siya para umalis. Wait, you know what? Iaatid na kita. Late na. Ginabi ka dahil sa mga inutos ko sa iyong ayusin. So sa tingin ko ay tama lang na ihatid kita. Wika ni Floyd. Naku, huwag na po Sir Floyd. Magbubuk naman po ako ng ride, sir. Nahihiyang sabi ni Laura. I insist. Seryosong sabi ni Floyd. Sige po sir. Mukhang di naman po kayo papayag na huwag akong ihatid. Natatawang sabi ni Laura. Exactly. Pareho silang tahimik habang naglalakad papunta sa parking spot ni Floyd. Nang nasa kotse na sila ay itinuro ni Laura ang daan papunta sa kanyang dorm. Nagkakailangan pa sila at tahimik sila nang biglang tumunog ang tiyan ni Laura. Nagkatinginan sila at nagsimulang maghalakhakan. Mukhang hindi lang wallet mong nakalimutan mo. Nakalimutan mo din natang kumain. Natatawang sabi ni Floyd. Oo nga po sir Hindi ko napansin ang oras kaya't nakalimutan kong kumain. Nagmamadali ka ba? Hindi naman po sir. Wala naman po akong gagawin pagka-uwi ng bahay kundi manood ng K-drama. Nakangising sabi ni Laura. May alam akong kainan malapit dito. Let's drop by and have late dinner. Naku, huwag na po sir. Nakakahiya naman po. Hinatid niyo na nga po ako tapos kakain pa tayo. Okay lang. Ilang buwan ka na nga nagtatrabaho sa akin so sa tingin ko ay alam mong I won't take no for an answer. Biro pa ni Floyd. Sige na nga sir. Sa tingin ko nga po, di ka rin tatahimik hanggat hindi ako pumapayag. Di bali po, gutom na rin naman ako at parang ayokong kumain mag-isa. Nagmaneho si Floyd papunta sa isang maliit na karinderya. Matapos pumarada ay umikot si Floyd sa passenger seat at ipinagbuksan ng pinto si Laura. Lihim na kinilig si Laura. Napaka-gentleman naman ito ni sir. Ang bango-bango pa. Sa isip-isip ni Laura. Pumasok sila sa karinderya. Dire-diretsong naglakad si Floyd papunta sa isang lamesa at inalalayan pang umupo si Laura. Tinawag niya ang waitress at umorder na ito. Isang order ng pares na maraming chili garlic with fried rice, chicharong bulaklak, isaw at malamig na coke. Nakangiting sabi ni Floyd. Kayo po ma'am, ano pong order nyo? Tanong ng waitress. Ano bang masarap dito? Tanong ni Laura. Iniabot ng babae ang kanilang menu. Ilang sandali rin itong binasa ni Laura bago umorder. Siomai, chicken pastil at fried rice na lang ako. Nakangiting sabi ni Laura sa waitress at isinulat naman ito sa maliit na papel ng order niya. Napaka-safe naman ang order mo. Nangaasar na sabi ni Floyd. Paanong safe? Naguguluhang tanong ni Laura. First time mong kumain dito tapos puro common na pagkain ng mga in-order mo. Baka kasi hindi masarap Ikaw nga sir, ang dami mong in-order. Puro mamantika pa.
Akala ko pa naman super healthy ng pamumuhay mo. Bakit mo naman naisip na super healthy na pamumuhay ko? Kasi nag-gym ka. Ang dami mong bote ng vitamins sa office. Ang healthy ng lifestyle mo. Maraming namamatay sa maling akala. Biro pa ni Floyd at humalakhak ito. Wala siyang kaalam-alam na halos matunaw si Laura sa kanyang ngiti. Napakapogi naman ito ni Sir, lalo na kapag nakangiti. Ang cute ng singgit ng mga mata niya. Halos napikit na siya kapag ngumingiti. Bulong ni Laura sa kanyang sarili. Ano ka mo? Alin ang cute? Tanong ni Floyd. Ito pong karinderya. Ang cute. Palusot pa ni Laura. Yeah, it's cozy. At least, once or twice a month ay pumupunta ako dito. Comfort food kung baga. Sino pong kasama niyo kapag pumupunta kayo dito? Ako lang. Maiksing sagot ni Floyd. Naputol ang kanilang pagkukwentuhan nang dumating ang waitress at isa-isang inilapag sa lamesa ang kanilang mga orders. Mukhang kasama mo atang nobya mo, sir, ah. Ngayon ka lang may sinama dito. Usisa pa ng chismosang waitress. Ay, hindi niya po ako nobya. Sekretarya po niya ako. Paliwanag ni Laura. Kaya pala. Nagtaka nga ako eh. Malditang sabi ng waitress. Po? Ramdam ni Laura ang ibig sabihin ng waitress na pangit siya at guwapo si Floyd. Tara, kumain na tayo. Hindi yan masarap kapag malamig na. Ani Floyd. Masayang kumain ang dalawa. Nagulat din si Floyd dahil ibang-iba si Laura sa inaakala niya. Puro tawanan at kwentuhan sila habang kumakain sila. Hindi na nga nila napansin na lumalalim na ang gabi. Naku, baka maabutan ako ng curfew, sir. Tara na po. Yaya ni Laura. Curfew? Bakit may curfew? Nagulat na tanong ni Floyd. Sa dorm po kasi ako nakatira, sir. May mga ganyang rules talaga sa dorm. Ang hirap nga po eh. Pero kapag medyo nakaipon, ay gusto ko ring umupa ng solo ko. Kwento pa ni Laura. Matapos silang kumain ay inihatid na nga ni Floyd si Laura. Nang tumigil na ang sasakyan ni Floyd sa harap ng inuupahang dorm ni Laura, ay nagpaalam na ito sa kanyang boss. Sir, dito na po ako. Maraming salamat po ulit sa paghatid nyo at sa masarap na hapunan. Nag-enjoy po talaga ako sa food at sa kwentuhan. Nakangiting sabi ni Laura. Bababa na sana siya ng kotse nang hawakan siya sa kamay ni Floyd. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo. Marahang sabi ni Floyd. Bakit po, sir eh? Ikaw na nga ang naghatid sa akin tapos nilibre mo pa nga ako ng masarap na hapunan. Tanong ni Laura. Sobrang down ko kanina dahil sa pagkamatay ng aking kapatid. Salamat sa mga sinabi mo. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko. Hindi mo alam gaano mo ko natulungan. Emosyonal na sabi ni Floyd. Wala yun, sir. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo-tayo rin ng mga nawalan na ng mahal sa buhay? Dagdag pa ni Laura. By the way, I will be on vacation. Pupunta ako sa Japan para sa funeral ng aking kapatid. 3 o 4 na araw din siguro akong mawawala. Nais ko sanang mag-leave ka din habang wala ako. Kaswal na sabi ni Floyd. Naku, sir. Pwede po bang pumasok na lang ako? Kailangan ko po talaga yung sweldo. Hindi niyo po na itatanong ay breadwinner po ako. Nasa probinsya po ang aking nanay at lolo. Medyo matagal din ho kasi akong nabakante sa trabaho kaya't marami-rami akong bayarin na naipon. Blessing ho talaga sa akin ang trabahong ito kaya kita niyo naman at ibinibigay ko ho talaga ang best ko. Mahabang paliwanag ni Laura. Bakit naman matagal kang walang trabaho? Naitanong ni Floyd. Hindi ko nga po alam eh. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Masipag naman ako at determinado pero medyo inalat po talaga ako. Paliwanag ni Laura. Huwag ka mag-alala at paid leaves naman yan. Sekretarya kita. Anong gagawin mo sa opisina kung wala ang boss mo? Isa pa, tulad ng sabi mo, binibigay mo ang best mo. Nakikita ko naman na masipag ka at maayos kang magtrabaho kaya you deserve paid leaves habang wala ako. Nakangiting sabi ni Floyd. Talaga po, sir? Salamat po! Abotenga ang ngiti ni Laura. I have an idea. Bakit hindi ka umuwi sa probinsya ninyo habang naka-leave ka? Para makasama mo rin ang iyong pamilya. Suhestyon ni Floyd. Naku, huwag na po, sir. Pagtanggi ni Laura. Why? It seems malapit ka sa kanila. Hindi mo ba sila namimiss? Pag-uusisa ni Floyd. Hindi na rin ito nailang magtanong dahil pakiramdam niya ay napalapit siya kay Laura ng gabing yon. Mahal pong pamasahe pa uwi sa probinsya namin, sir.
Namimiss ko sila pero kaysa gastusin ko sa pamasahe ay ipadadala ko na lang sa kanilang pera ko. Pagdadahilan pa ni Laura. Mahal? Gaano ka mahal? Nasa 5,000 ho siguro ang balikan. Sayang naman, may nakasanla din ho kasi kaming lupain na isanla namin nung nagkasakit ang nanay ko. Nung mga panahon pong wala akong trabaho ay hindi ko nababayaran sa bangko kaya delikadong mailit ang lupa. Kung sa akin lang papabayaan ko na yung maliit na bangko kaso mahal na mahal ng lolo kong lupain yun. Madamdaming kwento pa ni Laura. Inilabas ni Floyd ang kanyang wallet at kumuha ng 20,000 piso. Iniabot niya yon kay Laura pero sa gulat ay hindi yon makuhang abutin ni Laura. Para saan ho yan? Gulat na tanong ni Laura. 20,000. Pamasahe mo pa uwi sa inyo. Bilhan mo na rin ng pasalubong ang nanay at lolo mo. Yung matitira ay ibayad mo sa lupa nyo. Naku, hindi ko ho yan matatanggap. Hindi naman ho ako nanghihingi. Naikwento ko lang po. Nahihiyang sabi ni Laura. Hindi mo naman nga hiningi, kusa kong binibigay sa iyo ang perang yan. Alam mo bang pinalaki ako ng lolo at lola ko? Naging abala ako kaya't hindi ako nakakapunta ng Amerika para dalawin siya. When he passed away ay sobrang pagsisisi ko. Sana mas nabigyan ko siya ng oras para magkasama kami. Ayokong magkaroon ka ng regret tulad ng sakin. Malumanay na sabi ni Floyd. Nakakahiya po, sir. Think of it as an incentive. Ikaw lamang ang tumagal kong sekretarya. Aminado naman ako na masungit at mainitin ang ulo ko. Pabonus ko na sa iyo yan dahil natatagalan mong ugali ko. Natatawang sabi ni Floyd. Sure ka po, sir ha? Nagkaalagang inabot ni Laura ang pera at inilagay yon sa kanyang wallet. Sige na at maaga pang flight ko papuntang Japan. Doon kasi ang funeral ng kapatid ko. Sa Japan siya based at siyang nag-aasikaso ng mga negosyo namin na nakabase sa Japan. Paliwanag pa ni Floyd. Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo sa biyahe. Hindi nga makatulog ng gabing yon si Laura. Napakabait pala ni Floyd. Malayong malayo sa mga sinasabi ng mga staff sa kanilang opisina. Marahil ay na-misunderstood lamang ito. Alam naman niyang mayaman ito at maliit lamang sa kanya ang halagang yon pero hindi biro na bigla na lamang siyang bibigyan ng pera. Napakabuti ng puso ni Floyd para isipin pa ang kalagayan ng kanyang pamilya. Pag-uwi ng dorm ay agad nga na nag-impake si Laura ng kanyang mga gamit at nagbasta siya sa pag-uwi sa kanilang probinsya. Matutulog na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isa yung text message galing kay Floyd. Thank you for tonight. Sabi sa mensahe. Hindi maipaliwanag ni Laura ang saya na kanyang nararamdaman nang mabasa ang mensahe na yon. Pakiramdam niya ay kinilig siya pero pinaaalalahanan din agad niya ang kanyang sarili na ayaw ng kanyang boss, ang sekretarya na nagkakagusto sa kanya. Isa pa ay nagpapanggap siyang pangit kaya hindi siya magugustuhan nito o magustuhan man siya ay hindi ang totoong siya ang nagustuhan nito. Maraming salamat din po, sir. Ingat po kayo lagi. God bless. Ito naman ang naging sagot ni Laura sa mensahe ni Floyd. Maaga ngang nagbiyahe si Laura pa uwi sa kanilang probinsya. Si Floyd naman ay nasa eroplano papunta ng Japan. Gulat na gulat ang kanyang nanay at lolo nang dumating siya. Aba anak, anong ginagawa mo dito? Masayang salubong sa kanya ng kanyang ina. Apo, hindi ka man lang nagpasabi sana ay nasundo kita sa terminal. Naku, wala naman hong surprise ang sinasabi, hindi ho ba? Natatawang sabi ni Laura. Buti ay nakauwi ka. Ang dami mo namang atang dalang pasalubong. Sabi ng nanay ni Laura na si Aling Teresita. Para sa inyo talaga yan, nanay. Naku pinapadala mo na nga sa amin ang sweldo mo para sa mga gamot at pagkain namin at ang natitira ay ibinabayad mo sa bangko para sa lupain natin. Baka naman wala nang matira sa'yo niyan, anak. Pag-aalala pa ng matandang babae. Huwag ho kayong mag-alala, nanay. Biglaan lang ho akong binigyan ng bonus ng boss ko. Namatay ho kasi ang kapatid niya kaya naka-leave siya dahil sa Japan ho ang burol. Binigyan ho niya ako ng paid leaves kaya buo pa rin ang sweldo ko at binigyan pa ako ng bonus para pamasahe pa uwi dito at pambili daw ng mga pasalubog para sa inyo ni Lolo. Ang matitira daw ay ibayad ko sa bangko para sa lupa natin. Mahabang kwento ni Laura. Ang bait naman pala ng boss mo. Wika ng lolo ni Laura. Oo nga ho Sabi-sabi sa opisina ay napakasungit daw at matapobre.
Sa tingin ko ay hindi lang talaga nila nakikilala ng maayos ang boss namin. Mabait naman siya. Alam ko na. Dalhan mo ng mga prutas na aning natin ang bus mo pag uwi mo. Suhestyon ng lolo ni Laura. Sige ho, lolo. Naging masaya ang 3 araw na bakasyon ni Laura. Malungkot nga lang nang kailangan na niyang umuwi sa Maynila. Sa isang banda ay hindi naman niya maipaliwanag kung bakit tila excited siyang pumasok sa opisina at makita si Floyd. Laura, boss mo lang yun. Huwag mong haluan ng mali siya ang pagiging mabait niya. Focus lang sa career. Paalala ni Laura sa kanyang sarili. Nang bumalik na nga sa opisina si Laura ay nagulat siya sa kaguluhan sa front desk nila. Ang mga staff ay nagkakagulo sa 5 malalaking paper bags. Ang bawat isang paper bag ay puno ng mga pasalubong galing sa Japan. Oh, anong meron dito? Tanong ni Laura sa kanyang mga kasamahan. Bumalik na si Boss Floyd. Ang daming pasalubong oh. Para daw ito sa lahat. Ang daming tsokolate, bags, t-shirts, at kung ano-ano pa. Bida pa ni Barry. Ah, talaga? Gulat na tanong ni Laura. Oo nga. Alam mo, madalas naman niyang mag-travel pero sa tinagal-tagal ko dito ay kahit minsan hindi man niya nagbigay ng pasalubong. Ngayon lang. At ang dami pa. Kumuha na kayo ng mga gusto niyo at baka hindi na ito maulit pang muli. Biro pa ng isang senior staff. Oo nga. Ngayon ko lang din niya nakita ng ngumiti at namigay ng pasalubong. To think na nagluluksa siya sa pagkawala ng kanyang mahal na kapatid. Ano kayang nangyari dyan? Kwento ng isa pang staff. Baka naman in love. Hindi ba't ganun yun? Bumabait ang mga tao kapag in love. Biro naman ng isa pang lalaking staff. Ngumiti lamang si Laura at dumiretso na siya sa kanyang lamesa. Nagulat siya nang makita ang isang malaking paper bag sa kanyang upuan. Hala, ano ito? Tanong ni Laura sa kanyang sarili. Binuksan niya ang paper bag nang nakaupo na siya. Nakita niyang mga tsokolate at iba't ibang gamit galing Japan ang nasa loob ng paper bag. Lihim namang kinilig si Laura at pinigilan niyang mapangiti dahil baka may makakita sa kanya. Maya-maya pa ay nagring ang kanyang intercom. Si Floyd ito. Andyan ka na pala. Kunin mo mga papeles at kailangan mo na itong tapusin today. Wika nito. Kabado namang pumunta si Laura sa opisina ni Floyd. Pagpasok niya ay naramdaman niyang hindi lamang siya ang naiilang. Maging si Floyd ay tila naiilang sa kanya. Iniabot nito ang mga papeles na kailangang ayusin ni Laura. Kailangang matapos ang lahat ng yan today ha. Matagal tayong nawala kaya naman naipon ng trabaho. Bili ni Floyd na tila naiilang na tumingin sa kanya. Copy po, boss. Sambit ni Laura nang iniabot ang mga papeles. Tumalikod na siya para bumalik sa kanyang lamesa nang tawagin siya ni Floyd. Nakita mo ba yung paper bag sa upuan mo? Tanong nito. Ah, opo, nakita ko po. Maraming salamat po. Napakarami naman po. Nahiyang sabi ni Laura. Alam kong mahiya kang kumuha sa mga pasulubong sa mga staff kaya't ipinagtabi na kita ng sayo. Paliwanag ni Floyd. Salamat po uli. May mga pinadala din po pala sila nanay at lolo sayo. Mga prutas po at gulay po kaso hindi ko alam kung magugustuhan nyo. Nahiyang sabi ni Laura. Siyempre naman magugustuhan ko. Nakangiting sabi ni Floyd. Sige po. Sandali, kukuhanin ko po. Umalis si Laura para ilagay sa kanyang lamesa ang mga papeles at kinuha din niya ang plastic na naglalaman ng mga prutas at gulay galing sa kanilang bukid. Bumalik siya sa opisina ni Floyd at ibinigay ang mga yon. Kumusta naman ang iyong bakasyon? Nakangiting tanong ni Floyd. Ayos naman po. Tuwang-tuwa nga pong nanay at lola ko. Mukhang na-miss talaga nila ako. Masaya akong nakasama mo sila. Simula nga nun ay naging malapit na sila sa isa't isa. Madalas silang magsabay kumain. Paminsan-minsan ay isinasabay din ni Floyd si Laura sa pag-uwi. Minsan na inihatid siya ng binata ay nagtaka ito at iba ang daan na itinuro ni Laura. Sir, sa kabilang kanto po kayo kumanan. Turo ni Laura. Bakit? Hindi ba sa kabilang kalye pang door mo? Lumipat ka na ba? Yes, sir. Medyo naka-LL kasi kaya nakakuha na ako ng studio type na apartment. Diligyan ko lang ng division para magkaroon ako ng kwarto. Ang totoo, ang hirap din po kasi ng madami kami sa iisang kwarto tulad sa dorm. Lalo ngayon na puro pasaway ang mga kasama ko. Nahihirapan akong matulog at magpahinga. Buti na lang po at nakaipon ako sa pagtatrabaho sa inyo. Kaya naman nakalipat na ako ng bahay. Kwento ni Laura. That's good news.
Masaya ako para sa iyo, Laura. Pero ano yung naka-LL? Napakunot ang noo ni Floyd. Naka-LL po, ibig sabihin, nakaluwag-luwag. Tumatawang sabi ni Laura. Puro ka talaga kalokohan. Natatawang sabi ni Floyd nang pumarada na ito sa harap ng bagong apartment ni Laura. Dito na po ako. Salamat po sa paghatid, sir. Ingat po sa biyahe. Akmang bababa na sana ng kotse si Laura nang pigilan siya ni Floyd. Laura, since solo mo naman na ang apartment mo ay baka pwede mo naman akong imbitahang magkape. Nahihiyang sabi ni Floyd. Po? Pwede naman, sir. Gusto niyo po bang magkape? Naiilang na tanong ni Laura. Bigla niyang naisip kung may naiwan ba siyang mga litrato niya na makikita ni Floyd na hindi naman talaga siya totoong pangit. Buti na lamang at wala pa siyang picture frames na naisasabit sa kanyang pader. Masayang bumaba ng kotse si Floyd at pumasok sa kanyang apartment. Ipinaghanda niya ng kape si Floyd. Masaya silang nagkwentuhan. Kinabukasan sa opisina ay nagkakagulo ang mga staff na babae. Mayroon silang kasamahan na nagpaayos ng buhok at kilay. Nagpa-facial din ito. Kasama niya ang kaibigang gumawa ng mga yon. Girls, kung gusto niyong gumanda ay sa kanya kayo magpaayos. May-ari siya ng isang salon kaya't mura lamang ang singil niya. Bida ng babaeng staff. Ang ganda nga ng pagkariban ng buhok mo eh. Gusto ko din yan. Sabi ng isa pang babaeng staff. Gusto kong magpa-rebond, facial at microblading tulad ng sayo. Sambit ng isa pang staff. Laura, baka gusto mo ding magpaayos din. Ang kapal ng kilay mo eh. Magaling sila mag-microblade. Siguradong gaganda ka. Sabi naman ng isang staff kay Laura. Ngumiti lamang si Laura. Pati yung buhok mong laging nakapusod, ipariban mo para gumanda. Sabi ng isa pang staff. Hindi naman apektado si Laura dahil alam naman niya na maganda siya kaya't binaliwala lamang niya ang mga sinabi ng kanyang katrabaho. Lingid sa kanilang kaalaman ay nasa likod pala nila si Floyd. Hindi mo naman kailangan ng rebond, facial o microblading na yan. You're beautiful. Nakangiting sabi ni Floyd na mula sa hiya si Laura pero halos sasabog ang puso niya sa tuwa. Natahimik naman ang mga staff. Nagulat sila sa sinabi nito. Nang makapasok naman ng kanyang opisina si Floyd ay sinimulan na ngang asarin ng mga katrabaho niya si Laura. Uy, beautiful ka daw. Haba ng hair mo. Natatapakan ko na. Biro ng staff. Oo nga. Abot hanggang dito sa lamesa kong haba ng hair. Natatapakan ko na nga eh. Biro pa ng isa. Pero teka, seryoso na ha. Sa tingin ko ay may gusto sa'yo si Boss Laura. Seryosong sabi ng matandang staff. Grabe naman ho kayo. Mabait lang talaga siya sa akin. Pagtanggi pa ni Laura pero sa totoo lang ay nararamdaman na rin niyang may gusto ito sa kanya. Ngayon lang yan bumait ng ganyan eh. Nadamay pa nga kaming lahat. Bumait din siya sa aming lahat. Palagi ko ay dahil sa'yo. Nagsimula lang naman yan nung dumating ka. Sabi pa ng isa. Tumigil na nga kayo. Magsitrabaho na kayo at baka bumalik pa yan si Sir sa pagiging masungit. Sabi naman ni Laura sa kanyang mga katrabaho. Hindi nga nagtagal ay nagtapat na ng tunay niyang nararamdaman si Floyd. Nang minsang inihatid ni Floyd si Laura ay nagkape sila sa kusina. Laura, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun, sir? Tanong ni Laura. Gusto ko lang sana magpaalam sa'yo kung maaari kitang ligawan. Kabadong sabi ni Floyd. Ano po, sir? Gulat na tanong ni Laura. Laura, alam mo, ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Panimulang sabi ni Floyd. Ang alin po? Kabadong tanong ni Laura pero parang may ideya na rin naman siya sa sasabihin ng binata. Mahal na kita, Laura. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Masaya ako kapag kasama kita. Payapang pakiramdam ko kapag kausap kita. Hindi ko may paliwanag kung bakit ganitong nararamdaman ko except dahil. Natigilan si Floyd. Dahil sa ano? Kabadong tanong ni Laura. Dahil mahal kita. Pagpapatuloy pa ni Floyd. Bakit ako? Gulat na tanong ni Laura. Bakit hindi ikaw? Sagot naman ni Floyd na nakatitig sa mga mata ni Laura. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo but guess that's called love. Ani Floyd. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan pa rin si Laura.
Baka nakakatawa lang talaga ako, sir. Alam mo naman yung mga hindi kagandahan, dapat maging mabait o nakakatawa kami para makompensate namin yung looks namin. Biro pa ni Laura. Anong hindi kagandahan? You're beautiful inside and out. Napakabuti ng puso mo. Maganda ka at magandang nasa loob mo. Magkaibang-magkaiba tayo. Mayaman ka at mahirap ako. Napakagwapo mo at ako naman ay hindi kagandahan. Nahihiyang sabi ni Laura. Importante ba kung mayaman ako at mahirap ka? Sa atin, pwedeng hindi pero sa mga taong nakapaligid sa atin, malamang importante yan. Sa mga magulang mo, ano na lang ang sasabihin nila? Matatanggap kaya nilang isang tulad ko na mahirap at pangit? Hindi ka pangit, Laura. Giit pa ni Floyd. Para sa'yo hindi, pero sa lahat ng tao sa paligid natin, oo. Kaninong opinyon bang mahalaga para sa'yo? Sa akin o sa kanila? Sa'yo. Ayun naman pala eh. Nakangiting sabi ni Floyd. Paano kung maging mag-asawa tayo at maging kamukha kong magiging anak natin? Maganda ka, Laura. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. Masyado mo na akong pinapakilig ah. So papayag kang maging nobyo ko? Walang ligaw-ligaw? Ano ko? Easy to get? Halakhak ni Laura. Handa naman akong manligaw at maghintay. Nakangiting sabi ni Floyd. Sure ka ha? Medyo pakipot ako eh. Tumatawang sabi ni Laura. Nagsimula na ngang manligaw si Floyd kay Laura. At dahil nga may pagtingin din si Laura sa binata ay hindi nagtagal ay naging magnobyo na sila. Hindi na rin nila itinangkang itago ang kanilang pag-iibigan. Sekretarya naman kasi ni Floyd si Laura at hindi ito makakaapekto sa ibang mga staff. Dahil mabait naman si Laura sa lahat ay hindi na rin nila ginawa ng issue si Laura. Ang totoo ay naging masaya pa nga sila dahil talaga namang malaki na ang ipinagbago ni Floyd simula nang dumating si Laura at lalo pa nga itong naging mabait nang maging magnobyo sila. Laura was there for Floyd through all his struggles at work and personal life. Si Floyd din naman ay todo suporta kay Laura. Maganda ang kanilang naging samahan. Kumukuha sila ng inspirasyon at lakas ng loob mula sa isa't isa. Minsan ay dumalaw ang matapobreng ina ni Floyd sa kanyang opisina. Sino yung babaeng sa labas ng opisina mo, iho? Nakasimangot na tanong ng matanda. Sekretarya ko ho, mama. Naiilang na sabi ni Floyd. Bakit naman napakapangit ang tinanggap mong sekretarya? Wala ba silang maayos-ayos na itsura? Dagdag pa nito. Magaling na sekretarya ho siya, mama. Pagtatanggol ni Floyd. I get it. Pero tingnan mo naman ang itsura. Umiwas na lamang si Floyd sa usapan. Kinabahan siya. Hindi gusto ng kanyang mama si Laura bilang kanyang sekretarya. Paano pa kaya kapag nalaman nito na nobya niya ang pangit na babae? Pilit itinago ni Floyd sa kanyang mama na nobya na niya si Laura pero dahil hindi naman nila itinatago ang kanilang relasyon sa opisina ay nakarating pa rin ang totoo sa kanyang mama. Isang araw ay dumating sa opisina si Doña Marita. Kinausap nito ang isang staff. Nasaan ang aking anak? Tanong ni Doña Marita. Magandang umaga po, Ma'am Marita. Wala po si Sir Floyd. Lumabas po sila ng kanyang nobya. Maglalunch lang po. Alam nyo na po, mansari po kasi nila. Nakangiting sabi ng staff. Nobya? Wala namang nobya ang anak ko. Nababahalang sabi ni Doña Marita. Meron ho. Baka lang ho hindi pa na ibabalita sa inyo dahil lagi silang busy. Yung bagong sekretarya po niya ang naging nobya niya. Naku, napakaganda nga ho ng kanilang love story. Nakakakilig at nakakatuwa ho dahil ang laki ho talaga ng pagbabago kay Sir Floyd simula nang naging nobya niya si Laura. Laura? Yung pangit na sekretarya niya? Hindi ba't yun yung hikahos na babaeng mahirap pa sa daga tapos pangit pa? Gigil na sabi ng matanda. Nabigla naman ang staff sa kanyang narinig. Mabait sa kanila si Laura at nasaktan ito na napagsalitaan ng masasakit na pamimintas ang dalaga. Mauna na po ako, ma'am. Babalik ko sila after lunch. Pagkasabi nun ay umalis na ang babae. Hindi nagpatinag ang matanda. Hindi rin ito mapakali kaya't minabuti na nitong maghintay sa loob ng opisina ni Floyd. Matapos kumain nila Laura at Floyd ay bumalik na sila sa kanilang opisina. Pagpasok nila ng opisina ay nagtatawanan pa ang dalawa pero nagulat pa sila nang makita si Doña Marita na nakaupo sa upuan ni Floyd. Mama, anong ginagawa mo dito?
Gulat na tanong ni Floyd. Magkahawak kamay pa man din sila ni Laura. Kanina pa ako dito actually. Ang sabi sa akin ng staff ay lumabas ka raw para mag-celebrate ng monthsary kasamang iyong nobya. Na hindi ko man lamang alam na nobya mo na ang pangit at mahirap na babaeng ito. Anong nangyari sa iyo, iho? Matapobreng sabi ni Doña Marita. Mama, please. Tinangkapang ang awatin ni Floyd ang kanyang mama. Lalabas na lang po ako. Akmang lalabas pa si Laura pero inawat siya ng matanda. Huwag kang lumabas. Kailangang marinig mo ang aming pag-uusapan. Pag-aawat pa nga ng matanda. Mama, mahal ko po si Laura at hindi ko maintindihan kung anong problema niyo sa aming relasyon. Naiinis na sabi ni Floyd. Hindi ako makakapayag na maging nobya mo ang babaeng ito. Paano kung maging asawa mo siya at magkaanak kayo? Gusto mo bang malahian ng pangit? Dahil ako, ayoko! Galit na sabi ng matanda. That is so rude, Mama. Hindi makapaniwala si Floyd sa mga sinabi ng kanyang mama. Tama na, Floyd. Tama naman ang iyong mama. Mapagkumbabang sabi ni Laura. Isa pa ay napakahirap ng babaeng yan. Nagtanong-tanong ako at nalaman ko na mahirap pa sa daga ang babaeng yan. Paano kung ginagamit ka lamang niya dahil sa pera ng ating pamilya? Dire-diretsyong sabi ng matanda. Mahal ko ang inyong anak at hindi ho ako mukhang pera. Lalo na ho na hindi ako maggagamit. Umiiyak na sabi ni Laura. Iho, ipasasara kong kumpanyang ito kung itutuloy mo pa ang relasyon mo sa kanya. Banta ng kanyang mama. What? Unbelievable, Mama. Natigilan si Floyd sa banta ng kanyang mama. Pag-isipan mo. Ito lang ang sinabi ng matanda at umalis na ito. Binangga pa nga niya si Laura nang palabas siya ng pinto. Lalo namang naiyak si Laura nang tamaan siya ng matanda sa balikat niya. I'm sorry, Laura. Ako nang humihingi ng paumanhin para sa aking mama. Mahinang sabi ni Floyd. Hiyang-hiya siya sa inasal ng kanyang ina at kinakabahan din siya na baka biglang makipag-break sa kanya si Laura. Mahal na niya ito at hindi niya alam ang gagawin kapag nawala ang dalaga sa buhay niya. Wala ka namang kasalanan, Floyd. Naiintindihan ko naman ang iyong mama. Kung may anak siguro ako, ay hindi ko rin siya gugustuhin mapunta sa pangit at mahirap. Umiiyak na sabi ni Laura. Hinawakan ni Floyd ang kamay ni Laura. Sa tingin ko, ay marami pa tayong pagdadaanan na tulad nito. Gusto kong mangako ka sa akin, Laura, na hindi ka bibitaw. Ipaglalaban natin ang ating pagmamahalan. Pangako. Maiksing sabi ni Laura at nagkayakap ang dalawa ng mahigpit. Pinilit nga ng dalawa na wag nang isipin ang nangyari sa kanilang ina ni Floyd. Nagsumpaan sila na magiging matatag sila. Hindi nila alam na may parating palang revelasyon na susubok sa kanilang pagmamahalan. Isang araw na masamang-masama ang pakiramdam ni Floyd ay hindi ito pumasok ng opisina. Dahil nga nanghihina ay hindi ito nakatawag kay Laura. Sobrang stressed si Floyd ng araw na yon dahil sa mga problema sa ibang negosyo, dagdag pa na namimiss ng sobra ang kanyang kapatid. Nagkaroon siya ng nervous breakdown. Naglasing din ito ng todo. Nag-alala naman si Laura dahil hindi rin sinasagot ni Floyd ang kanyang mga tawag. Napagdesisyonan niyang magpunta sa kondo ni Floyd. Makaluma si Laura at kahit kailan ay hindi siya nagpunta sa kondo ni Floyd. Naiilang siya na isang dalagang tulad niya ay pupunta sa bahay ng lalaki. Nagpunta si Laura sa address ni Floyd sa kanyang file. Pagdating niya sa kondo ay nagtaka siya dahil hindi man lamang nakalock ang pinto. Ilang beses ding tumawag si Laura pero walang sumasagot. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at narinig niyang si Floyd na nagsusuka. Dali-dali siyang pumasok at nakita niyang nagsusuka si Floyd. Nilapitan niya ito at lasing na lasing pala ito. Kumuha si Laura ng tubig at pinainom ang binata. Floyd, uminom ka ng tubig para huwag kang ma-dehydrate. Nag-aalalang sabi ni Laura. Pinalitan din ni Laura ang damit ni Floyd. Nilinis niya ang suka ng binata. Nag-init din siya ng tubig para linisan ang katawan nito. Nagluto si Laura ng mainit na sabaw para may makain si Floyd pagising nito. Habang iniintay na magising si Floyd ay nakaramdam ng antok si Laura. Buti na lamang ay may nakita itong mattress. Inilatag niya ito at saka siya nakatulog.
Nang magising si Floyd ay nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo mula sa pag-inom ng sobrang alak. Nang gabing yon kasi ay naaalala niya ang kanyang kapatid. Nakaramdam siya ng matinding lungkot kaya't uminom ito ng maraming alak na mag-isa. Nagulat si Floyd nang makita na natutulog sa sahig si Laura. Napansin din niya na nilinisan siya ni Laura. Pati nga ang mga kalat niya ay nilinisan din ng dalaga. Masaya si Floyd na hindi siya iniwan ng dalaga ng mga panahong mahina siya. Natutulog pa si Laura. Dahan-dahang bumangon si Floyd mula sa kanyang kama. Nang nakalabas na siya ng kwarto ay akmang magluluto na siya pero nasagi niya ang bag ni Laura na nasa countertop. Nahulog ito sa sahig at dahil bukas ang zipper ay nahulog ang ilang gamit ni Laura. Ililigpit lang sana ni Floyd ang mga gamit pero nang damputin niya ang government ID ni Laura ay napansin niyang iba ang mukha nito. Napakaganda ng babaeng nasa larawan pero pangalan ni Laura ang nakalagay doon. Kinabahan na si Floyd at hinalungkat niya ang mga gamit ni Laura. Dito na tumambad sa kanya ang katotohanan. Nakita niya lahat ng ID cards ni Laura at iba nga ang mukha ng dalaga. Nakita niya ang cellphone ng dalaga pero naka-face recognition lock ito kaya dahan-dahan niyang itinapat ang cellphone sa natutulog na dalaga. Alam naman ni Floyd na hindi niya dapat pinapakialaman ang mga gamit ni Laura pero alam niyang may madidiskubre siya tungkol sa pagkatao nito. Gamit ang cellphone ng dalaga ay tiningnan din niya ang mga social media accounts nito. Pati mga larawan sa cellphone ay nakita rin niya. Sino ka ba? Maganda ka ba? O pangit? Bulong ni Floyd sa kanyang sarili. Tila umikot ang kanyang paningin. Nakaramdam siya ng masama sa kanyang nadiskubre. Habang tinitingnan niya ang mga litrato ay nagising na pala si Laura. Lumabas ito ng kwarto at nakita niya si Floyd na tinitingnan ang mga litrato. Dali-daling lumapit si Laura kay Floyd at hinablot ang kanyang cellphone at bag. Bakit mo tinitingnan ang mga gamit ko? Galit na tanong ni Laura. Hindi ko sinasadyang tingnan ang mga gamit mo. Nahulog lamang ang mga cards mo at nakita ko ang mga larawan mo. Nagkukunwari ka bang pangit? Ganting tanong ni Floyd. Marahang tumango si Laura at tinanggal nito ang peking ilong at nunal nito. Oh my gosh! Gaano katagal mo na akong niloloko? Halos pasigaw na tanong ni Floyd. Hindi kita gustong lokohin, Floyd. Matagal na akong naghahanap ng trabaho. Hindi ba't alam mo naman na nagsistruggle ako sa paghahanap ng trabaho? Sakto namang nangangailangan ka ng sekretarya. Ang kaso ay pangit daw ang kailangan mo, kaya naisipan kong magpanggap. Hindi ko naman akalaing magugustuhan mo ko at aabot ayos sa ganito. Hindi ko naman kasi alam na mapapamahal ako sa'yo. Pagdadahilan pa ni Laura. Bakit hindi mo sinabing totoo? Dapat nang maging magnobyo na tayo inamin mo ng totoo. O bago mo ako sinagot dapat pinagtapat mo ng totoo sa akin. Napapaisip tuloy ako, Laura. Ano pa bang hindi mo inaamin sa akin? Ano pa bang hindi totoo tungkol sa'yo? Galit na tanong ni Floyd. Natakot ako Mangyak-ngyak na sabi ni Laura. Natakot ka saan? Pagkaklaro pa ni Floyd. Dahil alam kong magagalit ka. Gusto kong sabihin ang totoo pero sa tingin ko ay nagustuhan mo ang pangit na ako. Natakot lang ako na baka umatras ka na sa panliligaw sa akin at napamahal ka na rin sa akin. Paliwanag ni Laura. Kahit pasandaanin ay maling ginawa mo, Laura. Naiiling na sabi ni Floyd. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Floyd. Pangako, hindi na ako maglilihim sa iyo kahit kailan. Nagmamakaawa na si Laura. Sinira mong tiwala ko. I'm sorry. Napayuko na lamang si Floyd. Floyd naman. Leave. May iksing sabi ni Floyd habang umiiyak. Floyd, pag-usapan naman natin to. Pangungulit pa ni Laura. Walang lugar sa kumpanya kong isang sinungaling at manloloko. Walang lugar sa buhay kong isang sinungaling na tulad mo. Anong ibig mong sabihin, Floyd? Umiiyak na tanong ni Laura. Effective today. You are fired. Hindi lang sa kumpanya kita tinatanggal. Simula ngayon ay ayaw na rin kitang makita. Seryosong sabi ni Floyd. Nakaramdam siya ng sobrang galit. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga taong nagsisinungaling at sa pakiramdam nito ay tinraidor siya ni Laura. Ganun na lamang yun? Tanong ni Laura na puno ng hinanakit.
Ganun-ganun na lamang? Sa tingin mo'y simple lamang ang iyong ginawa? Sumbat pa ni Floyd. Hindi ko naman alam na magmamahalan tayo eh. Kinailangan ko lang ng trabaho. Pagdadahilan pa ni Laura. Exactly my point. It seems like tama si Mama. Handa kang gawin ang lahat para sa pera. Galit na dagdag pa ni Floyd. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Masamang tao dahil lang gusto kong mabuhay ang aking mga mahal sa buhay? Nagipit lang ako, pero hindi ako masamang tao. Pagkasabi nun ay kinuha na ni Laura ang kanyang mga gamit at umalis na ito. Naiwang nakaupo si Floyd sa dulo ng kama at hawak ang kanyang ulo. Hindi na nga pumasok pa si Laura sa kanyang trabaho. Sa tingin niya ay makabubuti na rin na hindi na siya bumalik pa para kunin ang kanyang mga gamit dahil ayaw na niyang makita pa si Floyd. Masyadong masakit ang mga nasabi nito sa kanya. Naghanap na din ng ibang trabaho si Laura. Sa kabutihang palad ay nakakuha si Laura ng trabaho bilang executive assistant sa isang maliit na kumpanya. Nagkita naman si Laura at si Barry. Ayaw na ni Laura na bumalik pa sa opisina at pumayag naman si Floyd na si Barry na mismo ang makipagkita kay Laura para sa kanyang exit interview at pagpirma ng mga dokumento para sa pagre-resign nito. Hinayaan na lamang ng binata na mag-resign ito kaysa lumabas sa kanyang credentials na na-terminate siya. Okay ka lang ba, friend? Nag-aalalang tanong ni Barry kay Laura. Nagkita sila sa paborito nilang coffee shop. Okay naman ako. Sa katunayan ay mas malaki pa nga ngayon ang sweldo ko bilang executive assistant ng boss ko. Hindi ko pa kailangang magpanggap na pangit. Magagamit ko na ang mga damit ko. Makakapag-makeup na ako tulad ng dati kong ginagawa. Pilit nang umingiti si Laura kahit na ang totoo ay nasasaktan pa rin siya sa nangyari sa kanila ni Floyd. Pero paano ng relasyon niyo ni Sir Floyd? Usisa ni Barry. Wala eh. Ganun talaga. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Masakit para sa akin na ganun pala kasama ang tingin niya sa akin, Barry. Gets ko naman. Mahirap nga yan pero salamat at tinupad mong usapan natin at hindi ako nadamay sa nangyari. Umorder ka na ng gusto mo, Barry. Libre ko. Aba, mukhang mas maganda nga ang sweldo mo sa bago mong work. At naghahalakhakan nga ang magkaibigan. Nakalipas ang ilang buwan ay may hindi inaasahang bisita si Laura sa kanyang apartment. Nang makababa siya ng kotse ay may nakita siyang pamilyar na sasakyan sa labas ng kanyang apartment. Bumaba mula sa kotse na yon si Floyd at nilapitan nito ang dalaga. "Kumusta ka?" tanong ni Floyd. Pumunta ka ba dito para kamustahin ako? Huwag ka mag-alala at nakakuha naman ako ng trabaho agad. Ayos lang ako, makakaalis ka na. Masungit na sabi ni Laura. Nakatitig lamang si Floyd kay Laura. Bakit ganyan ka makatingin? Nagtatakang tanong ni Laura nang mapansing titig na titig sa kanya si Floyd. Hindi lang ako sanay na ibang itsura mo. Nahihiyang sabi ni Floyd. Nasagot ko na ang tanong mo, Floyd. Nasabi ko na sa'yo na okay ako. So pwede ka na bang umalis? Mari ba kitang makausap sandali? Fine. Maiksing sabi ni Laura at binuksan niya ang gate at pinapasok sa kanyang apartment si Floyd. Ano bang kailangan mo? Isa pang pagkakataon, Laura. Humingi ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo na sana ako at magsimula tayong muli. Pagpupumilit pa nga ni Floyd. Pagkatapos ng lahat ng nasabi mo, kahit anino mo, ayoko na sanang makita pa. Galit na sabi ni Laura. Patawarin mo ko, Laura. Nasaktan lang ako sa nagawa mo. Nagsinungaling ka sa akin eh. Alam ko namang mali ang nagawa ko. Pero buong pagkatao ko nang nilait at nilapastangan mo. Lumuhod si Floyd sa harap ni Laura at hinawakan niya ang mga kamay nito. Patawarin mo ko. Sa ilang buwan na hindi tayo nagkita ay sobrang paghihirap ng aking kalooban. Kahit ano'y gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Umiiyak na sabi ni Floyd. Kung patawarin man kita, paano yan? Hindi ako pangit. Hindi ba't pangit ang gusto mo? Nagpipigil ng tawa si Laura. Nagpunas ng luha ang binata. Mas gusto ko sana pangit ka pero kung maganda ka naman pwede ko din tanggapin. Balik na biro ng binata. Tumayo ka na nga dyan, aning Laura. Tumayo nga si Floyd at niyakap ng mahigpit si Laura. Namiss kita, sobra. Namiss Bakit ang tagal bago mo ko pinuntahan? Ilang buwan pang inintay mo bago mo ko suyuin?
Tanong ni Laura. Natatakot ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Oo na nga, pinapatawad na kita. Teka, paano yung naghatid sa'yo kanina? Maniligaw mo pa ata yun. Yun? Driver ng office namin yun. Libre kasi ang hatid sundo sa bago kong trabaho. Paliwanag ni Laura. Naks, big time ka na talaga. Executive assistant ako. Teka, nagsiselos ka ba sa naghatid sa akin? Natatawang tanong ni Laura. Hindi pero baka naman may gusto sa'yong bago mong boss 55 years old na lolang boss ko. Ano ka ba? What a relief. Nagkabalikan na nga ang dalawa at nang nalaman nga ng mama ni Floyd na nagkabalikan sila ay ipinasara niya ang negosyo ni Floyd. Mama, bakit pinulat mo lahat ng investors sa aking negosyo? Galit na tanong ni Floyd sa kanyang mama. Because I can. Maiksing sagot ng matanda. What? Halos pasigaw na tanong ni Floyd. Majority kami ng shares. Please don't tell me na hindi kita binalaan, iho. Hindi mo ba nabalitaan na hindi totoong pangit si Laura? Nabalitaan ko. Kaya nga, I hate her more now than ever. Hindi lamang siya mahirap, manloloko pa siya. Hindi yun ganun, ma. Kinailangan niya ng trabaho at ako naman ay naghahanap ng pangit na sekretarya. Yung hindi magkakagusto sa akin at hindi aasa na magkakagusto rin ako sa kanya. Hindi naman namin nakalaing mapapamahal kami sa isa't isa. Mahabang paliwanag ni Floyd. Whatever, iho. Ibabalik ko lamang sa iyo ang iyong kumpanya kung hihiwalayan mo ang hampas lupang babaeng yon. Galit na ang matanda. Hindi ko siya iiwan, mama. At dali-daling umalis si Floyd. Ipinagtapat naman ni Floyd kay Laura ang nangyari. Oh my gosh, alam ko gaano ka-importante sa iyong kumpanyang yun. Alam ko ang malasakit mo sa mga empleyado mo. Pero ngayon ay mawawalan silang lahat ng trabaho. Dahil lang sa akin. Nagsimula na ngang umiyak si Laura. Don't worry about it. May ipon naman ako. Magtatayo ako ng bago kong kumpanya. May hihingin sana akong pabor sa'yo eh. Nakangising sabi ni Floyd. Naglabas si Floyd ng isang maliit na kahon. Oh my gosh! Magpupropose ka na? Ang bilis naman. Hindi pa ako handa. Nabiglang sabi ni Laura. Darating tayo dyan. Balang araw ay nais kitang pakasalan. Pero sa ngayon, ito muna. Binuksan ni Floyd ang kahon at may laman itong bracelet. Bracelet? Naguguluhang tanong ni Laura. Will you be my secretary again? Nakangiting tanong ni Floyd. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Laura. Kaya kong isakripisyong kumpanya dahil handa akong ipaglaban ang ating pagmamahalan. Pero ngayong magsisimula ako ng bago kong kumpanya, kakailanganin kong yung tulong at suporta. Ikaw ang inspirasyon ko, Laura. Kita naman ng lahat kung paano ko nagbago nung dumating ka sa opisina at sa buhay ko. I need your help, Laura. Mahabang salaysay ni Floyd. Dami mo namang drama. Siyempre naman gusto ko ng bracelet. Siyempre naman gusto kong tumulong. Pagbibiro pa nga ni Laura at naghalakhakan silang dalawa. Niyakap ni Floyd si Laura at bumulong ito. Thank you. Nagtayo na nga ng sarili niyang negosyo si Floyd. Masaya siya dahil sarili niya itong kumpanya. Hindi tulad ng minana niya sa kanyang mga magulang. Naging tagumpay ang negosyo ni Floyd sa tulong ni Laura. Hindi nagtagal ay nagpakasal na nga ang dalawa. Wala nang nagawa ang mama ni Floyd. Tinanggap na rin ito si Laura. Sinubukan pa nga niyang ibalik ang negosyo kay Floyd, pero tumanggi ito. Masaya na sila sa negosyo na matatawag nga nilang sarili nila. Ilang buwan matapos ang kanilang kasal, ay nagbuntis na nga rin si Laura. Nagkaroon sila ng sanggol na babae. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Nang dahil sa apo, ay naging maayos na rin ang relasyon ni Laura at Doña Marita. Ang totoong pagmamahal ay hindi nababase sa panlabas na kaanyuan. Totoo nga na ang pagmamahal ni Floyd kay Laura. Dahil minahal nga niya ito, maging maganda man ito o hindi. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po.